Sige po, tayo po yung manalangin. Amen, bago po tayo magsimula. Hallelujah. So, Father, we thank you. We glorify your name alone. And we praise you. And this time, Lord, I ask the guidance, your holy presence, and the Holy Spirit, O God. And bless your word. Sanctified, O God, our mind, our heart, and give us wisdom, understanding. Every word, O God, we heard today, maging Panginoon, kalakasan ng bawat espiritu namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Ikaw lang yung may taas at madakila sa aming buhay. Di man kami nagsama-sama physically, but ikaw, Panginoon, still you remain, O God, na ikaw yung Diyos na aming pinagilingkuran. Salamat po, Panginoon. Ang banal na Espiritu mo, ang nasa amin, at ang siya rin, Panginoon, ang sasama sa amin mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain ito. So we trust to you everything. In the name of Jesus, amen and amen. Share ko lang yung PowerPoint. Amen. So, nakikita nyo? Opo. Okay. Hallelujah. So, ito yung ating pag-uusapan ngayon, the fruit of obedience. Amen. So, I'm amazed doon sa testimony ni Kuya, amen, na hindi na po siya ooperahan. Hallelujah. So, praise God sa buhay po ni Kuya Brian. Amen. Nasa Pilipinas ba siya? Opo. Opo, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, Pastor. Saan man tayo naroroon, kung ano yung Diyos dito sa UAE, siya pa rin yung Diyos na nasa Pilipinas, siya rin yung Diyos na nasa US, o sa man sulok ng mundo, siya ang Panginoon. Amen. Kaya minsan ang tanong, Pastor, di ba isa lang ang Diyos? Sabi ko, oo. Paano niya sinabi na, paano naging Diyos si Kristo? So, I demonstrate to these people how to become God, Jesus Christ. Because only one God, but we believe the Trinity. Amen. Kasi itong mga tao na ito na nagtatanong sa akin, ang akala nila ay bukod the God of the Father na nandun sa heaven, ay iba pa rin si Jesus Christ. Sabi ko, iisa lang yan, nagkatawang tao lang yung banal na Espiritu. Amen. Pero there is tinatawag ng Diyos Ama, Diyos na banal na Espiritu. So, hindi yan ang topic natin. Amen. So, this is our topic for today. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen. At nagkita-kita tayo muli. Amen. Nagising tayo kaninang umaga. Binigyan tayo ng buhay. Pinahiram tayo ng hangin. Amen. At ito, nagkita-kita tayo muli. Nakakain, nakapagkape. Amen. At nagpuri sa Panginoon. Ngayon, yung fruit of obedience, amen, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi, mayroong pag tayo pala ay obedient sa Panginoon, mayroong pala itong mga bungang magaganda na ating makakamit sa ating mga buhay. Amen. Kung titignan po natin. So, sabi diyan, amen, kung titignan po natin, sabi diyan, God told Noah, amen, God told Noah to build an ark. He gave him specific instruction, amen, kung titignan po natin, he gave the specific instruction on how the ark was to be made.
Diba? Binigyan siya ng anong laki, anong sukat, anong taas, ilan ang bintana, ilan ang pinto. Amen. So, si Lord, hindi lang siya Diyos. Amen. Magaling sa math, magaling sa architecture. Amen. Magaling magturo. Kaya nga si Noah, siya ang inunan niyang architect na engineer na nilalang sa mundo. Si Noah ang first architecture engineer. Amen. Na gumawa po ng barko. So the Bible says Noah did exactly what God told him to do. Twice, we are told that Noah did all that God commanded him to do. Obedience is a central theme of our topic today. Amen. So, yan yung pag-uusapan po natin ngayon. Kaya napakahalaga po ng pakinggan kung ano yung instruction ng Panginoon, kung ano yung kinukuman, amen, sa atin, at yun po yung gagawin natin. Mahirap naman yung sunod ng sunod, hindi mo napakinggan ka ng instruction, baka ikaw magkamali. Amen. Kaya binigay ng Panginoon yung eksakto na gagawin ni Noah. And what does the Bible says about obedience? Amen. Obedience is an essential part of the Christian faith. Jesus himself was the obedient into death, even death on the cross. Magbabasa po dyan sa Philippians 2:8. Amen. Ano sabi doon? Sa Philippians 2:8, kung babasahin po natin sa Bible, sinasabi doon, tayo po ay naligtas. Amen. We are saved by grace. Tama? And then, but many Christians today disobey the Lord like Abe and Adam, the first couple of the world disobey the Lord in the Garden of Eden. Kung alam po natin lahat dyan na si Eva at saka si Adan, amen, nag-disobey po sila sa Panginoon. Nilalang sila, binigyan sila ng buhay, at nilalang din ng Panginoon yung Garden of Eden, yung paradise na tinatawag. Amen. At dinala doon ng tao para alagaan, at hindi pa nakontento ng Panginoon, siya po ay binigyan ng kapartner sa buhay. Amen. Para sila po ay magkasama, pero nandun pa rin, natukso pa rin sila ng kaaway at nagkaroon po ng disobedience sa Panginoon. Amen. So tuloy po natin. So until now, so many mankind disobedient of the law of God. Amen. So our text for today, doon po sa Deuteronomy 28:1-14. Ano po sinasabi diyan sa atin? Sabi niya, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, amen, it's not delay. Sinasabi niya, today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Dali, may ano. All these blessings, sabi diyan, will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Nangyari pa tayo ng ano? And then sa 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Basket in your kneading, through will be blessed. You will be blessed when you come in, and blessed when you go out. Tuloy po natin. The Lord will grant the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in 7. The Lord will send a blessing in your barns
and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oak. If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him, then all the people on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young and your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestor to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of His rain on your land, in season at to bless in all work of your hands. You will lend a many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. Hallelujah. If you pay attention to the commands of the Lord your God, that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from many of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Hallelujah. Now, meron po tayong pag-uusapan dito na 4 na karakteristik po o there are 4 practical points, amen, the fruit of obedience. So, nakita po natin sa ating binasa, this is very, very important, amen, especially the believers, for every mankind, amen, na binigay ng Panginoon, this passage or this message from the Lord, or this command from the Lord, na kailangan natin sundin. Amen. So, sabi doon sa verse 1 na binasa po natin, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations. And then sa 14, do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. So, anong ibig sabihin po nito, amen, ng Panginoon? Kitingnan po natin, balikan po natin yung kanyang mensahe, amen, na binasa po natin. Sabi po doon, if you fully obey the Lord, amen. Kung ikaw daw ay talagang susunod sa sinasabi ng Diyos, amen, the Lord your God will set you high above all the nation. Iaangat ka raw sa pinakamarami. Amen. So, napag-aralan natin, nation is not a country. Amen. Nation is the different human language. Amen. Ito po yon. Iba-ibang klaseng mga klaseng nationalities. Kaya, sabi niya, do not turn aside from any of the commands I give you today to do the right or to the left, following other gods and serving them. Hallelujah. So kung titignan po natin, amen, the fruit of obedience, He set your promotion. Amen. Pag ikaw po ay sumusunod sa Panginoon, amen, ipopromote ka ng Panginoon. Amen. There is a promotion every children of God. Every believer, every children of God. Amen. Because you are the child of God. There is a promotion. Amen. Kasi anak ka ng hari ng mga hari eh. Amen. Anak ka ng Diyos, anak ka ng Panginoon. Kaya,
there is very big a tendency or a chance to get promotion if you fully obey the Lord. Amen. Bakit kaya ang tagal-tagal ko na sa kumpanyang ito, pinagtatrabahoan ko, hindi ako may promote. Amen. Hindi man lang ako makatanggap ng increased salary. And then you question the Lord. The question mark now is belong to the Lord. Must be question ourselves. Tanungin natin ang sarili natin, bakit hindi tayo may promote, hindi tayo ma-increasean sa ating mga salary? Anong problema? Baka nasa atin ang problema, hindi sa Panginoon. You are not fully obey the Lord. Amen. Because it is clear, sinasabi diyan sa kanyang salita, kung ikaw ay susunod sa akin, amen, iaangat kita, at nakakaiba ka sa kanila. Sabi niya dyan, simple lang yung sinasabi ng Panginoon sa atin, we need to obey the Lord. Amen. And then, all these things, all this blessing will come upon you. Sabi niya, all this blessing. Hindi ibig sabihin kukunti, malaki. All this blessing will come upon you. Kumbaga, pangungunahan ka na ang mga pagpapala. Amen? And accompany you if you obey the Lord your God. Hallelujah. You will be blessed in the city, and blessed in the country. Tayo ba ay nagiging blessing sa ating kinalalagyan? Tayo pa ay nagiging blessing sa ating bansa? O hindi? Kasi minsan may mga taong may mga taong hindi talaga ka-blessing, hindi nakaka-bless ang mga tao minsan. May mga taong ganyan. Nakakainis minsan. Amen. Instead na ma-bless ka, unang tingin mo pa lang, amen, hindi ka lang nabe-bless. Pero sinasabi dito ng Panginoon, dapat daw tayo ay nakaka-bless daw tayo sa ating mga lugar ng ating kinalalagyan. Hindi tayo kinakainisan. Amen. Ganon din sa ating bansang Pilipinas. Dapat tayo ay nakaka-bless po sa ating bansa o sa bansang UAE. Nandito tayo para tayo dapat ay naging blessing sa kanila. Hindi tayo yung pasaway. Hindi yung nandito ka, puro ka penalty, puro ka ikaw na lang lagi ang nasisita ng mga pulis. Oh. Laging tinatawag sa headquarter, kasi pasaway, tinabing bawal tumawid, tatawid-tawid pa rin. Oh. Bawal lumabas. Ayun, kaya dapat wag po tayong ganon. Kaya dapat, bawat anak ng Diyos, amen, tayo daw po ay dapat ay blessing sa marami. Amen. Hallelujah. And then, the fruit of your womb will be blessed. Yan ang sabi ng Panginoon. Lahat daw ng ating mga galing sa ating sinapupunan ay i-bless niya. Yung mga anak natin, amen, yung buong pamilya natin, i-bless niya. Kasi, obedient po tayo. Ganun po ang Panginoon. Kasi sabi niya, the fruit of your womb will be blessed. Kaya pag ikaw ay obedient sa Panginoon, lahat daw ng galing sa iyong sinapupunan ay pagpapalain ng Diyos. Pati the crops of your land, yung mga pananim mo. Amen. Sino dito nagtatanim sa inyo? Sino may lupa na may pananim? Pag ikaw daw ay naglilingkod sa Panginoon, at obedient ka sa Diyos, kahit wala ka doon, nag-harvest ka, hindi nasisira. Kasi sabi ng Lord, the crops of your land, i-bless ng Panginoon. Pati yung mga animal na alaga mo. Amen. Pagpapalain ng Diyos. Amen. Padadamiin niya.
Walang mapepeste. Lahat ay mabubuhay at masaganang ani ang iyong makakamtan. Amen. Ganun po ang pangako ng Diyos. Hallelujah. And then your basket, ibe-bless daw ng Panginoon. Ano yun? Yung mga sisidlan po natin sa bahay. Amen. Yung lalagyan mo ng bigasan, 2 takal na lang ang natitira. Pagbalik mo mamayang hapon, puno na. Amen. Kasi ibe-bless daw ni Lord. Nothing is possible to our Lord. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Lahat yan kaya niyang gawin. Lahat na imposible, kaya niyang gawin. Amen. Your needing true will be blessed. Hallelujah. You will be blessed when you come in. Amen. Pagpasok mo pa lang sa opisina, bless na sila kaagad. Hindi pagpasok mo sa opisina, nandiyan na naman ng demonyo. Oh. Hindi sila ganon. Hello. Pag nakita ka pa lang, pagpasok mo sa pinto, sister, I am blessed. Nakita kita sa umagang ito. Talaga naman, ang damdamin ng puso ko ay tumatalon. Kasi iba ka. Di ba? Hello. Iba ka pag nakikita kita, para kang nagliliwanag sa aking paningin. Kung ang sinabi sa'yo, pagkasalo mo, iba ka pag nakikita kita, kumukulo ang dugo ko. Ayaw ka na magpakita. Kasi hindi ka nakaka-bless. Amen. Pero sabi ng Panginoon, dapat daw tayo, you will be blessed when you come in. Yan. Bawat pasukan po natin, dala-dala po natin ang pagpapala. Sa bahay, sa opisina. Amen. Lahat na makasalubong natin, natutuwa po sa atin. Hindi iniiwasan. Amen. And bless when you go out. Amen. Yan, pag nasa labas ka, marami din nabe-bless sa'yo. Hallelujah. The Lord will send blessing on your barns. Hallelujah. And on everything you put in your hands too. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Amen. Lahat ng matungtungan na ng iyong mga paa, pagpapalain ng Panginoon. Amen. Sinurat ni Apostol Pablo that it's all about Sana the church po. in Corinthian. Kasi nagita Corinthian church nasukil na. Yan. And then sa verse 2, sabi doon, all this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed in the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and will bless when you go out. The Lord will send blessing on your barns and everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land is given to you. So number 2, amen, the fruit of obedience is receive God's favor. Alam mo, iba yan eh. Pag ang Panginoon natuwa sa'yo, lahat ng hihingi mo sa Kanya, prayer, amen, iba yung makakatangga ng favor na galing sa Panginoon. Iba yon. Kagaya kay kuya kanina, si Brian, pinag-pray niya. Tumanggap ng favor galing sa Lord. Hindi na siya ooperahan. Amen. Praise the Lord. Ibang klase yun. Pag ang Panginoon magbigay ng favor sa atin, bawat anak niya, ibang klase ang Diyos. Pero subukan mong humingi ng favor sa tao. Anong maririnig mo? Sige nga. Baka sasama pa loob mo. Pag humingi ka favor sa tao. Pero ang Panginoon, ibang klase yan. Pag humingi ka ng favor sa Kanya, pag binigay niya yan, tumpak, totoo. Amen. Pero ang tao, pag humingi ka ng favor, 50-50 ka dyan. Hindi ko alam kung pagbibigyan ka o hindi.
Tama? Amen. Hallelujah. So the Lord will grant the enemies who rise up against you will be defeated before you. Amen. Alam mo ang minsan ang mga kaaway mo sa paligid mo, ina-allow diyan ng Diyos. Ina-allow niya para inisin ka. Amen. Pero sabi niya, they will come at your front. They will come at your from one direction, but flee from you in seven. Amen. Kaya, bago pa sila dumating sa'yo, yung mga tao na yan, na mga nang-iinis sa'yo o kaaway mo, sabi ng Panginoon, they will come at your from one direction, but flee from in seven. Ano yan? Hindi ka pwedeng galawin ang mga kaaway mo kasi ang Panginoon ay kakampi mo. Amen. Yung mga yan, mga nang-iinis sa'yo sa paligid mo, mga kaaway mo na hindi mo nakikita, mga taong mga, nangiinis sa'yo, pagbabatukan ni Lord lahat yan. Amen. Pag si Lord ang bumatok sa kanila, bukol ang abutin nila. Tatakbo sila sa Mercury Drug o sa pharmacy, sa Aster, bibili ng Panadol para gamutin ang mga bukol nila. Amen? Kaya huwag ka matakot pag may mga tao nang iinis sa'yo. Si Lord ang haharap sa kanila, pagbabatokan yan. Bukol ang abutin nila. Amen. And then, the Lord will establish you as His holy people. Amen. Wow. Hallelujah. As He promised you, if you keep the commands of the Lord, your God, and walk in obedience to Him, then all the people on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. Amen. Pag nalaman nila, anak ng Diyos yan, kakampi ng Panginoon yan, walang pwedeng gumalaw sa'yo. Amen. Kasi, takot sila. Amen. Kaya mga army ng kaaway, yung army ng demonyo na paligid-ligid sa'yo, takot yung mga yan na kantiin ka. Kasi kakampi mo si Lord. Amen. The Lord will grant the enemies who rise up against you will be defeated before you. Amen. Ganun ang Panginoon. They will come at you from the one direction but flee from you in seven. So, inulit lang natin yan. Huwag natin balikan. And then number 3, the fruit of obedience provide protection. Amen. Kaya yung mga kalaban mo na yan, wala yan, wala silang magagawa kasi ipoprovide ng Panginoon ang protection mo. Amen. Iingatan ka niya. Bago pa dumating yung mga yan, nabakuran ka na ng presensya ng Diyos. Amen. Kaya pag si Lord ang kasama mo, ano sabi? Dumaan man ako sa apoy, hindi ako malulunod. Dumaan naman ako sa ilog, di ako masusunog. Baliktad. Baliktad yon. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Yan na, baka tulog na kayo kaya pinapatawa ko kayo Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod kasi kasama ko ang Diyos. Di ba? Kaya, huwag ka matakot. So the Lord will grant you abundant prosperity. Amen. To number 4. In the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestor to give you. Amen. Pagpapalain lang ng Panginoon yan. The Lord will open the heavens, the storehouse of your bounty, to send rain on your land, and season, and to bless all the work of your hands.
Amen. Hallelujah. Kaya, pag nag-obey ka sa Panginoon, lahat ng gawa, amen, ng iyong kamay, pagpapalain ng Diyos. Amen. Iingatan ng Panginoon ang iyong kamay at pagpapalain ng Diyos. Amen. At i-open niya ang bintana ng langit. Amen. At ibubuhos niya yung pagpapala. Amen. At hindi lang yan, pauulanan niya pa ang iyong lupain. Sabi niya, in season. Amen. Praise the Lord. Naalala ba natin si Elisha? Nung nanalangin siya na walang umulan. Ilang taon yun? Tapos, nung nanalangin siya ulit na umulan. Amen. And then, the Lord will make you the head. Amen. Not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord, your God, that I give you this day, amen, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Lahat ng anak ng Diyos, walang pwedeng maging buntot. Lahat po tayo ay nasa magandang posisyon, nasa itaas lagi. Amen. Kaya sabi diyan, the Lord will make you the head. Amen. Not the tail. Tayo po ay laging tagapanguna. Amen. Hindi tayo lang tagasunod. Kaya sabi niya, if you pay attention, the commands of the Lord your God, that I give you this day, amen, hindi bukas, hindi mamaya, this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Kaya tingnan nyo, lahat ng mga anak ng mga Kristiyano, amen, yung mga nag-aaral na anak nila, lagi yan may award. Lagi yan may gold medal. Amen. Lagi yan may honor. Kasi sabi ng Panginoon, pangako niya yan. Pag tayo yung mga magulang na mga bata yan ay sumusunod sa Panginoon, ang ating mga anak, amen, gagawin niyang tagapanguna. Amen. At gagawin niyang lagi na sa taas, at the top. Hindi laging nahuhuli, kundi sila ay laging nasa top na chair. Amen. Nasa tagapanguna lagi. Ayaw niyo yun, yung anak niyo. Amen. Laging tumatanggap ng award. Kahit wala ka doon, nandito ka nagtatrabaho, nagpapadala ka ng pera, hindi ka makakaramdam ng pagod kasi yung anak mo tumatanggap ng parangal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So number 4. Ano yung number 4 natin? So the fruit of the obedience, number 4, the Lord will grant you abundant success. Amen. So lahat po yan, amen, lahat ng gagawin po natin, amen, pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, igagaran po yan ng Panginoon yung abundant success po sa buhay po natin. Pag sinabi mong abundant, ibang klase yan. Okay, testimony. Pagpapala po yan na halos hindi mo masukat. Hallelujah. Then conclusion. Obedience is actually an expression of love by with God will. Amen. Obedience is not just an imposition of power, but the freedom to choose. Mayroon po tayong binigyan po tayo ng freedom to choose. Amen. Obedience direct us in living a fruitful life united with Christ. Amen. As long as we stay united with Christ, we will remain in union with God. But if we were to break that unity through disobedience, we would live a life of unhappiness and separation from God, as happened with the fall of Adam and Eve. Ang ganda na sa ng buhay na silang dati. Nga lang,
nahulog sila sa kasalanan, kaya yun na naging buhay nila. Amen. So summary, yung ating pinag-aralan, the fruit of obedience is secure promotion. And then number 2, the fruit of obedience receive God's favor. Amen. And then number 3, the fruit of obedience provide protection. And then number 4, the fruit of obedience, the Lord will grant you abundant success. Amen. So God bless you all. Amen. Amen. And glory to God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tayo po'y manalangin. Alak mo ba't maturo? Panginoon, salamat na marami sa iyong salita mo sa hapong ito. Patuloy nga ito, Panginoon, ng iyong pagpalain. At ito po, Panginoon, ay ma-remind kami lagi, O God, na kami po ay matutong sumunod, makinig sa inyo bilang Diyos na nagbigay buhay sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyo ang papuri, sa iyo ang kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen.